pag-aaralan. So, mali ito ay the kingdom of God. Ito nga po sa ating teksto, sabi niya, ni sasabihin man nila, sinariya sa narito, sapagkat narito ang kaya ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sa mga ito, hindi kong mag-iwan ang tanong, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Sa pag-isipin natin, ang literal na kingdom o isang nakaharian or earthly kingdom, maaaring ang nasa isip natin kasaw, diba? Palasyo. Isipin natin mayroong hari, mayroong king, the maid servant, yung mga soldiers, mga kawal, to protect the kingdom. Mayroong mga royal food. May sinusuot ng mga malingan ng mga tao. Yun ang kaisipan. O kung isipin natin ang tinatawag natin literal na kingdom. Pero ano nga bang sinasabi niya? Dito sa Marcos, chapter 1, verse 16. At sinabi niya nagalap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y masisig at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga po dito, kinakailangan daw magsisig at manampalataya saan? Sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Nakunin niyo yung mga Bible scholars, yung mga theologians, dinivote nila yung kanilang lifetime, na-focus ang kanilang kaisipan tungkol sa theme na to. Ano nga ba yung kaharian ng Diyos? Kung ano nga ba talagang isula ng kaharian ng Diyos? Na ang mga tao ay napakahirap nilang maunawaan yung bagay nyo. Kasi nga po, ang kanilang kaisipan, yung literal na nakikita nila, na mayroong hari doon na pinaglilingkuran. May mga kawal na naroon sa palibot ng kaharian ngayon. Subalit, sa umaga nito, ang ating pag-aaralan ay hindi literal na kingdom, kundi ang kaharian ng Diyos or the kingdom of God. Ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga, how and why we are in that kingdom. Kung tayo sa umaga ito, nagsisi na mula sa ating mga kasalanan, tinatawag ng ating Panginoon, at nabago yung ating buhay, tayo ngayon ay kasama sa kaharian ng Diyos. Una sa lahat, sabi niya, how? How to be in God's kingdom? Paano ba ang mapabilang sa kaharian ng Diyos? Alam na po ba natin? Alam po ninyo, sa mundo ito ay mayroon lamang dalawang kaharian. Ano po? The kingdom of God and the kingdom of Satan. Yan na ang dalawang naghahari ngayon sa sanglibutan ito. May mga panahon na tayo ay wala sa kaharian ng Diyos. At ano yung ating ginawa? At ano yung ating naging karanasan? How to be in God's kingdom. Sabi na rito sa John chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya yung sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga panahon na tayo ay hindi pinaghaharian ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan.
Kung isipin natin ang tungkol sa kaharian, isipin natin una sa lahat, mayroong hari, di ba? Kingdom eh. Kingdom. Mayroong nagrulul dyan. Mayroong namumula dyan. Mayroong dapat masunod dyan. Kaya sabi nga, ang utos ng hari ay hindi mababago, di ba? Kaya kung mayroong king na nagrulul sa isang kaharian, you are there to submit. May mga tao doon sa kaharian yun na kinakailangan nilang mag-submit doon sa authority ng hari. Di po ba? Kinakailangan submit to the authority, pasako doon sa autoridad. Kaya nga po, yung dalawang kaharian na yun, ay sinasabi dito ng ating Panginoon na maliban ang tao ipanganak na muli. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mayroong requirement. Hindi automatic na naroon ka. Dahil kayo makapabilang sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw na sa kaharian ng Satanas, may hirap kang makawala dyan. Unless na mayroong mas higit na mas makapangyarihan dyan. Kung mababasa ninyo, yung mga pagmamasid ng mga Pariseyo noon, na ng ating Panginoon nagpapalabas siya ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit. Sinasabi niya, saan kaya niya ginagawa itong bagay na ito? Di ba iisip niya sa Diablo? Kaya lang sabi ng Panginoon sa kanila, kung sa isang tahanan, na yung naroon sa tahanan yun, siya'y nag-ahari sa tahanan yun, pwede ba siya, nalukuban siya, pwede pa siyang takupin kung mas malakas yung naroon sa loob na yun? Hindi po ba? Kaya sinabi niya kung ako'y nagpapalabas kay Satanas, pwede ba lang nangyari yung bagay na yun? Na kayong palabasin? Kung maliban na siya mayroong kapangyarihan? Kaya mga minamahal, nung panahon na tayo na sa kaharian sa Satanas, si Satanas ang nagmamaniobra sa ating buhay. Hindi namin kayang labanan yun. Kaya mga panahon iyon, siya yung nagmamanig sa buhay natin o sa mga taong mga makakalanan. Ganun yan yung pagsisinungaling, napakasimple lang yung bagay yun. Simple lang nakakalanan. Napakaliit nakakalanan na yun. Ng tao hindi niya kayang masukin yung kanyang sarili. Hindi niya kayang papaglabanan yung mga little lies na yan. Bakit? Bakit nagagawa niya yung bagay na yun? Bakit yung mga panahon na yun nagagawa natin yung mga pagsisinungaling na yan? Pagsinungaling, pagbababae, ang lalaki sa kapwa, pag-inom, mga makamundong gawan ang libutan ito. Dahil nandun siya eh, minamanis ka ng Diablo. Minanis tayo minsan ng Diablo sa ating buhay. Pero salamat sa iyo masugit na mga kapangyarihan na nag-alis sa atin sa kapangyarihan yan. Nasa kontrol ka niya eh. Kaya maliban ang tao naging sa kanyang puso, hindi siya makakaalis sa pagkakalog mo sa kasalanan niya. Sa pagkakaalisin niyan ng Diablo. Because our heart or the heart of man is dirty. Marumi dahil sa kasalanan. Kaya ano sinasabi niya doon sa Ezekiel na nawala yung aking verse dito na ang puso, yung stony heart, yung maruming puso, sinasabi niya sa Ezekiel 36 verse 26.
bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kaya yun ang gagawin ng ating Panginoon. Pero paano niya ibibigay yung bagay na yun? Automatic ba ibibigay na lang niya? Siyempre, meron tayong dapat gawin, di ba? Para makagawa sa ating puso. Para makagawa sa ating buhay. Anong first step na maranasan natin itong bagay na to? Kinakailangan natin maging mababa ang kalooban. Kinakailangan natin i-give up yung nasa sa atin. Anong dapat natin i-give up? Walang iba ang yung kasalanan. Na iyan ang pinakamakakan ng tao. Ayaw niya na lumapit sa ating Panginoon. Bakit? Ininggan siya ng Diyos na marang mabuhay sa kasalanan. Magagawa ka lang at libre. Walang bawal. Walang makikialam sa'yo. Sarili mo lang ang susundin mo. Kaya mas umaga ito, we cannot enter into the kingdom of God unless na-give up natin yung unang kaharian na yun. Walang iba kundi yung kaharian ng Sablo. Kaya nga po sa umaga ito, kailangan natin na may pagkalistik yung aming tingin. Ano ba yung nariyan? All the issues of man is in the heart. Nariyan lahat yan. Kaya nakakahamak ang tao. Dahil yung pusong iyan na maruming, na hindi nalilinis, na yung batong puso na yan, na ibig ng Diyos na palitan niya ng laman, patuloy at patuloy yung pinapatigasan mo. Parang yung daanan. Nakulit siya. Hindi ito ang pagpupunta sa bukit, ang susundan mo lang dyan na daan yun. Silapin na nadaanan ng marami. Kasi hindi na yung tinutubuan ng gano'n. Pagdali na nadaanan, kami sa nangyayari sa puso ng tao dahil sa lagi na nakakalimutan ng salita ng Diyos. Ang pinapatigas niya na. Kasi kami, at kasi naman yun. Kasi naman kumantay tayo nililigtas yun. Sunday mission. Monday to Saturday. Alam natin yung kalagayan natin, mga kapatid. At may iba, sabihin mo sa'yo sarili, di ako ligtas. Di ako karapat-dapat. Kaya yung mga panahon namin, pag minakita ka rin sa kabataan noon na ayaw umawit sa harapan, ayaw magpatotoo, alam ko na mayroon siyang kakaibang karanasan, maaari na ulog siya. Hindi malalahin na siyang patotoo sa labas. Nakikita siya na tumutuway sa Panginoon. Eh, hindi niya kaya mag-ministry sa Panginoon. Maganda yun. Para at least alam ng Panginoon na meron pa siyang magagawa sa atin. Kaya nga dito, kinakailangan natin i-give up yung isa. Hindi pwede. Hindi pwede mamangka sa dalawang ilaw, di ba? Sa mga nagmamahalan, hindi rin pwede yan eh. May isang kabataan na sa mga tao. Kayo pa ba mga tawag ngayon ng mga Christian kabataan? Nakagaya ng panahon yung sabi ko. Meron pa rin naman. Yung nagsila'y malapit sa Panginoon. At ang Diyos ang talagang pangunahan sa buhay nila. Meron pa rin. Ang kailangan ng Panginoon sa panahon ito, yung mga sincere, yung mga totoo, na susunod sa Kanya, na magiging follower
follower niya? Follower, hindi ng tao? Dito, hindi tayo kumukuha ng ating mga follower na susunod sa atin, na makakampi lang natin. Dahil ito, hindi gawain ng sinumang tao, ito gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya susundan natin na step dito, walang iba, kundi yung step ng ating Panginoon. Yung authority ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat kung tayo nakakasabit sa authority ng Diyos, kaya rin natin magpasabit sa authority ng tao. Diba sabi niya, magpasawag kayo sa mga pamunuan. Kaya kung sinasabi natin, nagpapasakot tayo sa Diyos at hindi tayo marunong magpasakot sa namumuno sa atin, hindi maaari yung bagay na yun. Sinadaya mo yung sarili. Kaya, before you can enter into the kingdom of God, merong requirements yan. The entrance to the kingdom of God is to be born again. To experience a born again experience. Sabi nga sa John 3:3. Binasa ko na kanina, di ba? Maliban ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Hindi mo makikita ang Panginoon. Hindi mo makikita yung kagandahan ng buhay sa kaharian ng Diyos. Hindi mo iyan ma-appreciate yung kagandahan ng buhay niya. Kailangan mo munang naranasan ito. Kaya kapag ikay pinanganak sa pamilya ng Diyos, ang Diyos ang nagdarasal sa iyo. Isusulat ang iyong pangalan doon sa aklat ng buhay. Di ba? Kaya kapag sa isang pamilya, kapag mayroong ipinanganak siya, hindi niya sasabihin yung pinanganak, magsasalita na ba yun? Sasalita na ba kaagad, nanay, daddy, mami, pwede ba akong dito na ako sa pamilya nito? Automatic na yun. Kasama ka na sa pamilya niyan. Andun na, mamahalin ka na, nandun ka pamilya na yung mga magulang, yung mga kapatid, automatic na yan. Paparegister ka na, di ba? Sa pamilya ito yung family name, Auntie, Prince, Charles, nung mga anak si Princess Kate, sobrang special, no? Nag-labor pa lang, andun na, demonstrated, napakarami ng pamilya, pati yung birth certificate niya. 1 week pa yata bago naisipan kung ano ang pangalan, pero automatic na yun. Nagiging prince na yun. Kasama na sa pamilya yung mga royal blood na yan. Accepted na sa pamilya. Kasi pinag-ano yan eh. Pinag-ilakan, pinag-ili, minamahal, iniingatan, bago pa lumabas hinihahanda na. Kasi automatic yun. Hindi mo na sasabihin, pwede pa akong matay dyan, pwede pa akong maging membro dyan. Hindi gano'n. Ang pagsama sa pamilya ng Diyos o sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sabi niya dito, defense of your sin. Sabi niya sa Mateo chapter 3, verse 3. Sapagkat ito ay ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi. Tama ba yung aking binasa? 3 days? Ito. Managpisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya pagsisisi, kinakailangan din yan para tayo mapabilang ang kaharian ng Diyos. At yung kasalanan na yan,
Walang ibang paraan kundi pagsisisi. Walang cure yan, walang medicine yan. Punta ka sa medical drug, punta ka sa murang militan gano'n. Generic ka, mas mura-mura. Para bumili ka ng tableta, capsule o syrup dyan. Inumin mo para malinis ang iyong kasalanan, di ba? Hindi edukasyon. Makamit mo yung higher education, mayroon din mga taong mga edukado, lahat ng degree na sa kanila, pero paano walang pinag-aralan? Moralidad, bagsak. Mas kagalang-galang paminsan yung hawak ng katulong. Mas kagalang-galang paminsan yung hawak ng janitor. Yung elevator na, ano yun? Yung elevator, nag-operate ng elevator. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Thank you. Kasi yung sinatangkilig na matunay na naligtas mula sa kasalanan, nagiging grateful sila sa ating Panginoon. Kaya nga dito, hindi ng edukasyon, hindi rin ng simbahan, hindi rin ng bilangguan. Kaya nga nakumpulso ng mga bilanggo simbahan, babae tinatanging, hindi yun. Hindi lahat ng mga bagay na yun, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi. Amen. Kaya ang kalungan minsan, mapapahamak ang tao Sa pagkakanin mga taong marunong, hindi na umembento sila para sa benefit o naniniwala tayo na pakarami ng mga tao na kanilang dulong ginamit para sa teknolohiya para makinarami ng kanilang kapwa-tao. Pero mayroon din mga labis ang kalungan, napakataas ang kanilang IQ. Ano ang kanilang ginawa? Para mag-invento ng isang pupuksan ng tao, di ba? Yung mga tawang Meron mga ano din ibang bansa, panakot bansa. Meron akong nabasang kwento. Dalawang isa matandang abogado at saka yung binatil yung bankero. Sabi nung matandang abogado, sumakay siya doon sa bangka, siyempre. Sa bangka. Kaya naman sa yung matandang abogado. Nung nakasakay itong abogado nito, mahihitingin pa. Sabi niya, alam mo na ba ang mga batas, gano'n, mga batas ng ganito, batas ng ganyan. Sabi naman nung binatil yung bankero, wala po akong alam yun hindi po ako nakapag-aral. Kawawa ka naman yung nasa. Wala kang alam. Alam mo na ba yung mga cardinals ngayon, yung cardinals? Mga tao dito, learning sometimes, nagpapalalo ng isa. Kain din yung ano po ba yun, nakakain po ba yung kain din? Ano yung kain din? Hindi ko po alam, hindi ko ako nakapag-aral. Nasa kalagitnaan na sila, may nagsisit yung bangka. Sila ang makasakay ng sila ng Diyos. Attorney, marunong ka lang lumangon. Kasi po, nagulat yung bangka natin dahil sa lakas ng alon. Yan ang hindi ko alam. Kasi ako marunong lumangon, iligtas mo ako pinatigil. Minsan nagkaroon mo nga nagkapalagi. Ngayon yung sinasabi sa kabilaan na pinakailangan ng mga mahihirap at mayaman sa pamilikayan ng Diyos They are our fellow men. Sila yung ating kapwa. Kapwa sila lang ng Diyos. Kasi kapag tayo nagmamalasakit sa mga mahihirap, mas kapit-alad sa atin. Ibig sabihin man natin ang Panginoon. Dahil naman sila ng Diyos.
At nakakasunod tayo sa utos ng Diyos patungkol sa kanyang kaharian. Kung ano nga ba yung dapat na ating ugaliin habang tayo nasa kaharian ng Diyos. Tuturuan niya tayo. At higit sa lahat, sabihan niya naranasan natin yung laki ng pag-ibig ng ating Panginoon. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya kung nagagawa natin yung bagay na iyon, nakayo na. Nakayo na. Pinagaan mo na na ng ating Panginoon. Kaya nga dito, the entrance to the kingdom of God to have a renewed and transformed life. Yung buhay na na-transform. Binago. Mula na kami sa buhay patungo sa magandang buhay. Kaya nga sabi niya, yung born to die, there's a new life born in this world. Diba? Sabi niya, kapag kailangan tayo ng bibigin yun, nalalaki mo na kung karanasan sa isip. Ginagawa ko ng Diyos. Mayroong bagong buhay sa kanyang kamay. There's a new life. Ganoon na ko ang ating Panginoon. Na yung naranasan iyon, yun ang ating inaalis tanging kayamanan. Kaya silang mga anak ng Diyos, sabi na huwag natin kalimutan yung una natin pag-ibig sa ating Panginoon. Or may iba, naranasan na yung unang pag-ibig, iniiwan pa nila. Sabi nga ni Pablo, mayroon bang makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Sa mga tunay na nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoon, na naranasan kung gaano kabuti ang hari nito, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi mo na iisipan para iwanan siya eh. Kung di patuloy mo na tayo, sisikapin mo na makasunod ka, para hindi ka mawala sa kaharian ito. Nang kaharian ito, siyang talagang tunay na nagmamalasakit sa atin. Bakit nung una, doon sa kaharian sa panat, naranasan ba natin yung pagmamalasakit niya? Ang gusto nga niya, mapakamang tayo eh. At magiging makakatama doon. Nagpapakamakan sila, di ba? Nandun sa kaharian sa panat, handa ang ipakamang ng mga yan. Kala mo, kaibigan mo lang sila sa harap. Pagkakalulukan yan. Pero sa kaharian ng Diyos, makikita mo, yung mga tapat, sa harap at sa likod, sila yung mga kapatid mo sa Panginoon. Mga tunay na nililis ng Diyos. Hindi ka magdududa, hindi ka mag-iisip. Ano na kayo sinasabi ng kapatid sa akin doon sa bandang Mindanao, sa Bisaya? Kasi alam mo, na kung ano sila sa harapan mo, ganun din sila sa likuran. Ganun yung panahon nila Richard Wurmbrand. Sila Richard Wurmbrand, buhay nila ang makalit. Buhay nila ang makalit, alam niyo, ibibigay lang nila ang kanilang Kristo. Ipo-point out na nila kung nasaan yung kanilang mga kapatid na nagtatago, kung sino-sino pa yung mga iyon. Mag-pray sila. Nabuhay sila sa prison, hindi lang sila nagtatrabaho na mabibigat sa prison. Pinapakain sila 1 piece of bread a week, 1 dirty soup. Yun ang kanilang kalagayan. Mag-pray sila, makapagaya sila. Ang gusto lang ng mga komunistang iyon, i-point out na sino-sino yung mga kapatid ninyo, and then, well, you are safe. You are safe. Pero hindi nila kaya gawin yung bagay na yun. Bakit? Dahil yung pag-ibig ng Diyos, yun ang very powerful. Nagbigay sa kanila ng kapangyarihan
na mahalin ang Diyos, mahalin ang kanilang kapatid, at maging ang kaaway. Kasi talagang sinakita din ng Panginoon yung kaaway mo, mamamahal mo pa Kasi yung kaaway, kapag nilingit ng Diyos yung puso mo, magkakaroon ka ng tender heart para pati sila ay yung mahalin. Kaya nung muli kong binasa yung buhay ng mga the early morning prayers, yung the underground church na yun. Hindi ibig sabihin na nasa underground sila. Ibig sabihin grounded yung ano sila, bawal sa kanila na lumalbad na mangaral ng salita ng Diyos. Pero sa kabila ng kanilang kalagayan ngayon, na-maintain nila yung kalagayan niyon, mataas na kalagayan, na uri ang pag-ibig. Ang pag-ibig mga Diyos, pag-ibig sa kanilang Diyos, at pag-ibig sa kanilang mga kapatid. Na kahit yung buhay nila, di ba na silang makakama, huwag na yung kanilang mga kapatid. Di ba din napakagandang buhay sa kaharian ng Diyos? Bakit pinag-aharian ka ng Diyos Yung Espiritu ng Diyos, sumakayo. Sumaka sa kanyang iglesia. At ito rin yung kukunin ng Diyos maging panahon na maliban na makita itong baon nito. Dahil kingdom come, dahil will be done on earth as it is in heaven. Kaya kung sino yung mga pinag-aharian ng Diyos ngayon, na nakalapili ang kahit-an ng ating Panginoon, maging doon sa langit. Kung ngayon hindi ka kaya na pagharian ng Diyos, kung hindi ka na kaya i-control ngayon, doon na lang niya kukontrolin sa langit. Hindi pwede. Hindi pwede mga kapatid. Kinakailangan pa lang, dito pa lang, nakapagmit na tayo sa authority ng ating Panginoon. Nakapapakot na tayo sa kanyang palatuntunan. Maparag ang may malinis sa puso kapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi natin pwedeng balututin yung Biblia. Patuloy natin ipapakala ito. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Hindi tayo pumunta dito magpaparami ng tayo ng miyembro. Mapuno natin ito, mapuno hanggang doon. Sa iglesia ng ating Panginoon, hindi paramihan ng bilang. Hindi kinakailangan malinis yung ating puso. Mapanatili ang standard ng holiness. Ng hati, hindi standard ng sino mang tao ito mga kapatid. Standard ng ating Panginoon. Kaya ako, na kailangan natin iwanan yung buhay sa kasalanan. Sabi nga dito sa Mark, chapter 9, verse 47. Sa 45, sabi na ito, kita natin sa 42. At ang sino mang magbigay ng isang tukipot na ito na sumasampalataya sa atin ay mabuti pa sa kanya kung bigyan ng kanyang leeg ng isang malaking bilingang bato at siya ibulit sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpatibig sa iyo ay tutuin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na lintaw. Kesa may dalawang kamay, kasi mapag-asyeno, apoy na hindi mapapatay. At kung ang paamoy,
makapagpapatuloy sa'yo ay putulin mo, mabuti pa sa'yo ang pumasok kang pilar sa buhay kaysa may dalawang paakang mabuti sa impyerno. At kung ang katang mo'y makapagpapatuloy sa'yo ay busing-busing mo, mabuti pa sa iyo na pumasok sa kaharian mo na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabubulit sa impyerno. Mga kapatid, meron lang dapat isipan. Meron dapat isipan ang tao. Para siya makalapit, makapasok sa kaharian ng Diyos. Ako'y naniniwala sa lugar na ito na mayroong mga matatapat na makahandang sumunod no matter whatever it takes para lang makakalapit yan sa kaharian ng Diyos. Hindi sila nadulukitin mo yan. Dami na nagpapa-opera sa Amerika para sa ilukutin mo na hindi sila. Hindi sabihin kasalanan na yung ginagawa. Surrender mo yan sa ating Panginoon. Amen. Para ikaw ay mapasakahayaan ng Diyos. How to live in God's kingdom? You live a different life. Meron ka ng nakaibang buhay, di ba? Kaya pinagdalaman natin yung first love natin ng Panginoon. Meron ka ng bagong buhay. Yung dating bulaklak, nakikita mo parang wala lang. Pero nung nalitan sa kakasalanan, napakaganda kahit na yung mga wildflower yan. Makikita mo siya sa gitna ng mga sa gitna ng mga tinig, sa gitna ng mga tuwag, sa gitna doon, meron isang bulaklak na nilitaw doon. Yung ma-appreciate na mabuti yung kagandahan niya, sa kabila ng mga dawag, sa kabila ng mga tinig, nag-struggle siya na maibigay yung kanyang kagandahan, di ba? Kaya nasa awitin nila yung kabataan, yung mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nag-agandahan, diba at mahal ka niya. Ang Diyos ay dalawang pangalan. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo. Diba? Yan yun? Dahil ng Panginoon nakakatapa ako. Kahapon, maghapon ako lumakakot. Alas pagdamasik. Kasi yung ganda ng buhay, wala natin ano yun. Dahil pwedeng ano yan eh, pwedeng i-blur dyan ang jumper eh. Pwede kang palabuin. Pero sabi na dito, yung pinakamagandang experience na yan, your life in Jesus. You are the light of this world, living a different life. Sabi nga dito sa Mateo, chapter 5, verse 16. 5:16. Lumiliwanag na gayon sa inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mga mabubuting gawa at kanilang walatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kaya nga hindi daw natin, sabi na yung mga nakakaya ng Diyos, there is no darkness in them. Walang kadiliman na nakikita sa kanila. Ganyan po ba? Mabago na yung buhay mo. Kahit ang sino man na kay Kristo, siya'y bago nila lang. Yung dating buhay, wala na. Wala na. Ito sila'y parang naging mga bago. Ang ating kaisipan, think differently. Kakaiba na yung ating isip. Hindi na tayo nag-isip na magulo. Kakaiba, malinaw ang ating isip. Maganda ang ating pananaw sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Kaya makita mo minsan ang isang anak ng Diyos, nahihirapan na siya, marami na siyang struggle sa buhay. Meron na siyang karamdaman. May mga opposition sa kanyang paligid. Pero makita mo siya, magagawa pa niya magpatotoo at magpasalamat, purihin ng Diyos sa kanyang buhay. Makakaalam pa rin siya.
na may kagayahan sa kanyang puso. Yung ginagawa ng Panginoon, huwag mong differently. Iba ang yung lakad. Dito po sasabihin na yung lakad na masayang lakad. Pag tumanggap ka sa Panginoon, hindi literal walk na to. Yung lakad mo, iba na yung mga nilalakaran mo. Iba na yung mga pananaw mo sa buhay. Na dati pag magkaroon ka ng pera, gusto mo agad, ibili mo, one day dinili. Diba? Kasi ko na yan. Kaya may mga kabataan kahapon, nalaman ko na problema nila bilang, well, yung pera nila 400 morning, noon, and night. Hindi na siya ni budget nila. Eh, kasi nung paano ko lang yung budget nila, nalgot ng gamot, talong, masarap yun. At mayroon pa naman ng minulo. Sarap! Napagkakon ka. O, kasya pa ba yung pera nyo? Dami yung alaga. Medyo may kakulitan din. At may nabalitaan pa ako, naligo sa ulan. Hindi maganda yata yun ah. Nakakakitay nga. You are the follower. You are a example. Kaya makita mo, walking difference, iba. Mayroong pagkakasunduan. Mayroong pagkakaitan. Kapag mayroong pinagkakatiwala sa'yo ang Diyos, anong ginagawa mo? Iba rin sa isipan mo eh. Hindi mo naisipin ka agad, bibigyan ako ng bagong cellphone. Hindi mo naisipin ka agad, bibigyan ako ng bagong sapatos. Ano ko na kung iisipin? Sa mga nanay, sa mga tatay, kasi junior, yung kanyang project, lawag na tumungo sa dali. Huwag na lang, isipin na lang niya. Hindi siya makachawin, kaya hello, yan na lang, maunang na. Isipin mo lang sa anak niya, bawin na lang sa iyo. Sa mga binanal ng Diyos naman, sa mga binanal ng Diyos, ano yung unang niyang tatapyasin sa kanyang siyento? Hindi sa Panginoon. Hindi sa sabi niya pag may natira Panginoon eh. Pag may natira Panginoon eh, bibigyan kita. Hindi sinusubukan natin ang Diyos. Subok na ang Diyos. Sa kanyang nakapatan. Sa kanyang pagkakaalam ng bawat panakapalukayan ng ating buhay. In return, alam niya na mahal mo siya. Kung tayo nga marunong bumati sa mga taong magawa ng mabuti sa atin. Gano'n pa ang Diyos? Kapag alam niya na mahal mo siya, mahal na mahal mo ang gawain ng Panginoon. Na kung minsan sinasakripisyo mong kainin ng araw-araw sa daily ng gawain ng Diyos, dahil mag-aalibay sa iyo. Sandali natin kapit sa iyo, muna yung ating sarili, diba? Dahil ako nabalita ang birthday na fasting ng pamilya nila, hindi siya nag-birthday. Nag-birthday sila gutumangkan. Sakripisyo na yan para sa pamilya. Magandang modelo yung ganyan. Pamilya, hindi na nagluto yung money. Kaya, kung lugar ng kamalungan, dito ito sa mga ito, kundi sana, tulungan tayo ng Panginoon na manatili ang halimbawa ito na ating ginagawa. Ang araw ang pinita nila at magandang tularan ng mga bagay na ito. Gusto natin mag-set ng example kung paano magmahal sa Diyos sa kanyang gawain. Kaya ng sakripisyo ang iyong sarili. Dapat nagsirinda mong mga anak na pumupunta sa kantin na malapit sa inyong bahay para doon kumain ng mani, may noodles,
Lapit na matapos, 1 week na lang. Birthday na ni Ate Pa. Sabado. Holiday Friday. Kaya naisip ko at pinapadalakin ko na rin. Hindi kayo basta-basta mag-present lang ng ordinary day sa inyong kasalito. Kasi bago okay tayo, siguro Thursday, gagayatin na natin ang ating prayer meeting sa lugar na to. Pwede na kayo mag-stay dito, Friday, Saturday, siguro mas malaki na yung budget ninyo. Hindi na talbos ng kamote ang pagkain ng mga kabataan. Sabihin na natin sa ating Panginoon, sa ating treasure na dagdagan. Mas mahusay ang gagawin pagkenta. No. Friday, mag-apol na ka. Saturday, kung ano pa yung dapat natin i-prepare dito. Pero Friday, para sa inyong mga kabataan. Sino lang mahal sa Panginoon? Sinalagay ba natin yung pangalan nyo sa program? Amen. Salamat sa Panginoon. Ibig sabihin pag nag-amen tayo, puhusayin natin. Itinadalahan natin kasama na yan sa ating mga devotion. Sa ating morning devotion, sa ating pag-aaluno, na yung awitin iyon, isil sa school. Dahil ang San Rafael, Lord, hindi manalangin natin sila. Dahil ang Batangas, full support, buong pesta, ang San Pablo, darating. Mukhang mas marami tayong delegate ng mga darating sa ating anniversary. Ibig sabihin, na-inspire sila na makarating dito kasi niisip daw nila mayroong drama. Sabi ko walang drama. Sabi ko, pero meron silang special. Sana ayusin niyo ang inyong mga yokolele. Yokolele na lang. Babawi na lang kayo doon. Kasi medyo nakapos tayo sa Panginoon. Yung sakalian ng ating Panginoon, we walk differently, talk differently. Iniwan na natin yung bulog na buhay doon sa kaya ng Diablo. Ito ngayon, napakagandang buhay na makabilang sa kahalian ng Diyos. Na nag-aaya ang ating Panginoon. Na ang Diyos ng siyang pag-ibig. Hindi maaaring nawala yung pag-ibig na yan. Yan natin yung mag-unionize sa atin. Kaya yung liwanag na yan, na ibig ng Diyos, na ibig na makita sa bawat sa atin. Sino ba ang ayaw na liwanag? Alam niyo si Dora Raine. Ayun, alam niyo sabi na sa akin kagabi. Lagi na hinaan sa kanya. Di ba naman niya? Alam niyo, gusto ko lang pangitan. Tagal-tagal ko lang hindi nakikita ang mga kapatid sa Katalungan. Gusto daw na yung makita, sabi niya. Kasi daw mo lang sumumbat niya, hindi daw na kayo nakikita. Sister Jenny, si Sister Pat, yung gumawa ng aking higaan, si Brother Lito ba yun? Alam niya eh. Hindi, si ano naman, si Lolo naman nagawa ng phone. Kaya mabuti na Panginoon, hindi mo nakikita sila kaya nararamdaman mo ito. Oo. Kaya dahil nagbibig sa akin, gusto ko lang sila makita eh. Nagbigay ng kanyang tungkol, kilala pa niya. Galing daw ng abroad, sabi niya. Muli pa na sa probinsya, galing abroad to, brother natin nagbigay ito. Pero gusto daw na tayo lahat na makita. Binibigyan, ano na siguro daw nasa probinsya yan. Sa mga kapulungan ng mga kapatid niya, mga tao doon. Binibigyan niya, bigyan siya ng Panginoon. Na mabubuti ang ating mahugay. Pag andun siya, gusto niya ng umuwi. Kasi magsisimba siya. Panalangin natin si Lolo, sana ay yung bless ay na ay matanggal pa na, makikita na niya kayo. Makita niya pala. Maganda pa na si Dean. Maganda pa na si Aya. Babangitin ko lang na pangalan niyo, baka may mag-serot eh. Hana, Dorothy, Mary, nasa yung mga nanay. Ano pa? Kaya yung wala, anong nasa kaya ng sakali, anong tablo? Kaya ng sakali, anong Diyos? Hindi nakikita, pero madalama sa puso. Sinagiging, but
held by the heart. Huwag natin ikumpit sa mga tao sa paligid natin. Ito ba talaga anak ng Diyos? Huwag natin sila ikumpit sa kailangan makita nila maliwanag. Maliwanag. Yung ating mga katotoo. Lula, natin nila ang Diyos. Dahil sa ating mabuting pakikisama. Na pagsasamahan bilang mga anak ng Diyos. Living, obedient, and submissive to the most highest and the authority of God. Kaya ang mga anak ng Diyos, ang dayan, lagi magpasabit sa authority ng ating Panginoon. Kaya nga kung yung autoridad ng Diyos ang siyang kumukontrol sa atin. God was responsible for everything within the boundaries of His kingdom. Hindi pwede kumilos ka dyan ng sarili kong kilos lang. Hindi mo pwede ipasok yan yung ugali ng nasa kahayaan sa kanan. Kailangan dito patatakot ka kung ano yung kalusunan ng kahayaan ng Diyos. Hindi gusto mo lang ikilos, tama na yan. Ikaw gusto kong kilos, and then you are the church of God. You are the kingdom of God. Kinakailangan na kontrol ka sa banal na espiritu ng Diyos. You have to obey. He rules completely and sovereignty over His kingdom. Above all earthly kingdom, ako authority ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kaya kung may mali ang yung kilos sa pamilya ng Diyos, mayroong discipline din yan. Kinakailangan kayo disiplinahan ng Panginoon. Pag dinidisiplinahan ka ng Panginoon, maganda yung Panginoon. Turuan mo ako. Para makapanatili ka. Kasi unless na makapagpagabit ka lagi sa authority ng Diyos, sa standard, magiging rebellion ka kung hindi ka pagkakakot sa kanya, di ba? Kapag rebelde ka, ano yun? Wala kang benefit na makukuha sa kahayaan. Rebelde ka eh. Wala yung mga rebelde, nagtatago-tago sa mga bulog-bulog, di ba? Sa mga hukay-hukay, yung mga underground dyan, nakagat-kagat ng lampo. Kasi, rebelde sila. Ngayon mga nagtatago, hindi naman natalan lang. Andyan ka. Hindi naman hindi talaga na nag-o-oppose. Pero magiging rebellious ka kapag hindi mo talaga sinagahari ang Diyos sa puso mo. At hindi ka napapasabit sa ating Panginoon sa kanyang kalooban. Umaaring mayroon kang itinatagong kasalanan sa iyong puso. Sa mga minamahal sa umaga nito, ibig ng Diyos na tayo according to the standard of His kingdom. Live according to the gospel. According to the gospel. Sa salita ng Diyos. Ituturo yan kayo ng Panginoon. Ililid ka niya. At nariyan din ang mga anak ng Diyos. Hindi na imumostra sa'yo, ganito ang nakita, ganito kasi ang nakita, pinagdadamit na ng mahaba, yung mga yun, tapos mahaba ko. Imumostra mo sila kung anong ugali. Kundi, nakikita nila yan. Parang yung nabasa kong kwento, pahuli na lang ko yung isang bata. Iyak na hiyak. Umunta siya dun sa gwardiya, nawawala ako, sabi niya, hindi ko na alam, hindi ko na kita yung mami ko. Sabi niya, iwan na ako, sabi niya. O sabi ng gwardiya, saan ang bahay mo? Sabi mo kung saan yung address mo, sulat sa dito. Dito po yung address ko, dito po, ganun po yung bahay namin. Alam ko na yung address na to, ganito, sasakay ka sa ganito, lututo ka sa kanan, sa kaliwa, tapos dito ka pa, sabi ng gwardiya. Lalo humiyak yung bata. Kasi minusra-musra rin na eh, dito, ganyan, doon. Narinig siya ng isang ilang. Bakit ka umiiyak? Sabi na, kasi nawawala ko ako. Hindi ko na alam paano bumalik sa amin.
Pwede naman naman ng ginang. Nawakan niya sa kamay, ay kaya hatid ka sa inyo. Hinatid niya. Hindi na talaga gawin ka. Complete. Complete. Kaya, ganun din ang mga liwanag. Ganun din yung mga nakakarian ng Diyos. Yung liwanag na nakikita sa atin, hindi malabo, hindi complete. Tama ba yung word ko? Hindi kompleto. Para alam nila kung paano patungo sa kalya ng Diyos. Ito yung buhay sa kalya ng Diyos. Malinis, matuwid na buhay. Hindi gumagawa ng kalikuan. Mapayapa, mayroong pag-asa. Amen? Kaya po rin ang ating Panginoon sa umagang ito. Salamat sa kanyang kabutihan. Tayo ba ay nasa kaharian ng Diyos? Kung wala na tayo sa kaharian ng Diyos, bakit hindi mo siya lagitan? Maganda ang buhay. Wala kayo dito. Tayo lahat ay